Isang sampal, isang basong natapon, at ang buong mundo ng mga dalisay ay gumuho. Sa isang marangyang restaurant sa Makati, inakala ni Isabel na tinapakan niya ang isang basahan. Ngunit isang palihim na reyna pala ng katarungan ang kanyang kinalaban. Mula sa rurok ng kapangyarihan patungo sa putikan ng kahihiyan, paano mo babayaran ang mga buhay na ninakawan mo ng pag-asa? Ito ay hindi lamang kwento ng paghihigante. Ito ay paglalakbay ng isang pusong basag patungo sa tunay na pagsisisi. Kaya mo bang patawarin ang taong sumira sa iyong pangarap? Huwag mo akong mahawakan ng maruruming kamay mo, you piece of trash. Alam mo ba kung magkano ang bag na ito? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo at ng buong pamilya mo. Ang boses ni Isabel Dalisay ay parang matalas na patalim na humiwa sa aristokratikong katahimikan ng restaurant sa Makati. Sa harap ng mga nagminingning na chandelier at mga matang mapanghusga ng mga elite, ang kanyang pot ay mas makinang pa kaysa sa suot niyang brilyante. Sa sandaling yon, si Lyra Manalo ay nakatayo lamang. Pigil ang hininga habang nanginghinig ang kanyang mga kamay na may hawak na pitsel ng tubig. Kagagaling lamang niya sa 14 na oras na shift. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa pagod at ang tanging iniisip niya bago ang insidenteng ito ay ang maliit na halaga ng barya sa kanyang bulsa, ang huling perang natitira para pambili ng bulaklak para sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama. Gusto lang niyang maging mahusay na waitress. Gusto lang niyang hindi mapansin. Ngunit, ang tadhana ay may ibang plano. Ang malakas na sampal ay dumapo sa pisingin ni Lyra bago pa man siya nakahingi ng paumanhin. Hindi narinig ni Lyra ang tunog, kundi naramdaman niya ang isang matinding yanig na tila nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang init na gumuhit sa kanyang balat ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa pagtatrabaho sa kalsada. Ang pitsyel na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa carpeted na sahig ng walang ingay. Ngunit ang tubig na tumapon ay tila sumisimbolo sa kanyang pagkataong niyurakan sa harap ng lahat. Ang paningin niya ay naglabo. Ang paligid na kanina ay puno ng kulay ay biglang naging abo. Naamoy niya ang mamahaling pabango ni Isabel. Isang amoy na para sa kanya ay amoy ng pang-aapi at kawalang hiyaan. Ang kanyang kaliwang tainga ay nag-umpisang umugong, isang matinis na tunog na tila sumisigaw ng lahat ng mga salitang hindi niya masabi. Namamanhid ang kanyang panga at ang lasa ng sariling dugo sa loob ng kanyang bibig ay naging mapait na paalala ng kanyang katayuan sa lipunan. Tumingin siya sa itaas. Hindi sa mga mata ni Isabel, kundi sa kisame ng restaurant na tila napakalayo. Doon niya nakita ang refleksyon ng sarili sa isang salamin. Isang babaeng nakayuko, gusot ang uniforme, at may pulang marka sa pisingi, na hugis ng kamay ng isang taong hindi kailanman nakaranas ng gutom. Lumingon si Mayor Leoncio Dalisay sa kanyang anak, hindi para sawayin ito, kundi para maglabas ng isang mapang-uyam na tawa. Kinuha ng mayor ang kanyang wine glass at tila walang nakitang mali sa nangyari. Ang kawalang bahala ng ama ay mas masakit pa kaysa sa sampal ng anak. Sa kailaliman ng kanyang pagkatao, may isang bagay na tuluyang nabasag kay Lyra. Hindi ito ang kanyang espiritu, kundi ang kanyang pasensya. Ang bawat sentimo ng buwis na kinuha mula sa kanyang ama, ang bawat gamot na hindi naibigay dahil sa korupsyon ng pamilyang ito, ay biglang nag-alab sa kanyang dibdib. Tumayo siya ng tuwid, kahit na ang kanyang tuhod ay tila gawa sa jelly. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay para lamang sa mga taong may karapatang masaktan, at sa mundong ito, ang mga katulad niya ay mayroon lamang karapatang lumaban sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Habang pinapanood niya ang pag-alis ni Isabel na tila isang reynang ng tagumpay sa labanan, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa isipan ni Lyra. Isang tanong na may kasamang pait ng kahapon. Hanggang kailan mananatiling nakayuko ang mga taong ninakawanan ng dangal bago nila mapagtanto na ang dugong dumadaloy sa kanilang mga ugat
ay kasing pula rin ng dugong dumadaloy sa mga taong akala ay pagmamay-ari nila ang mundo. Inilabas ni Lyra ang kanyang cellphone mula sa bulsa sa ilalim ng kanyang apron. Ang screen ay basag, ngunit ang mensaheng nakahanda doon ay buong-buo. Isang pindot na lang, at ang lahat ng maruruming lihim ng mga dalisay na ilang buwan niyang pinaghirap ang ipon ay sasabog sa mukha ng publiko. Ngunit bago niya gawin yun, muli niyang hinawakan ang kanyang namamagang pisingi. Ang sakit ay nandoon pa rin. Tila isang paalala na ang katarungan ay hindi ibinibigay ng kusa. Ito ay kinukuha ng may kasamang sakripisyo. Ang bawat hakbang ni Lyra patungo sa kanilang maliit na barumbarong sa tondo ay tila paghatak ng isang mabigat na kadena. Malayo ang distansya ng Makati sa kanilang lugar, hindi lamang sa kilometro, kundi sa mundo ng mga pangarap na pilit na ipinagkakait sa mga katulad niya. Ang bawat pag-alog ng lumang jeepney na kanyang sinakyan ay tila nagpapatindi sa pintig ng kanyang pisngi, isang paalala ng sampal na naging mitsa ng kanyang tuluyang pagbabago. Ang amoy ng luma at basang diaryo, hinaluan ng amoy ng tuyo at usok, ang sumalubong sa kanya pagpasok sa kanilang pintuan. Hindi ito ang amoy ng pabango sa restaurant, ngunit ito ang amoy ng katotohanan. Dito, sa loob ng 4 na sulok ng bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nakatago ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mabibili ng mga dalisay. Dahan-dahang lumapit si Lyra sa isang maliit na dambana sa sulok ng silid. Naroon ang isang kupas na litrato ng kanyang ama, si Elias Manalo. Isang mamamahayag na ang tanging sandata ay ang kanyang panulat. Hanggang sa ang panulat na iyon ay baliin ng kapangyarihan. Ni Mayor Leoncio, 10 taon na ang nakalilipas. Hinawakan ni Lyra ang frame ng litrato. Ang kanyang mga daliri ay dumaan sa mukha ng amang maagang kinuha ng tadhana. Naalala niya ang mga huling gabi sa ospital, ang tunog ng hirap na paghinga ng kanyang ama dahil sa sirang baga, at ang kawalan ng oxygen tank dahil ang pondo para sa kagamitang medical ng lungsod ay napunta sa bulsa ng pamilya Dalisay. Ang bawat sentimong ninakaw ni Leoncio ay katumbas ng bawat hiningang nawala sa kanyang ama. Tay, hindi na ako maghihintay pa ng matagal. Bulong ni Lyra sa katahimikan, ang kanyang boses ay puno ng determinasyong tila nagmula pa sa kailaliman ng lupa. Ang sampal na ibinigay ng anak niya sa akin ngayon, iyon na ang huling hininga ng kanilang kasinungalingan. Binuksan niya ang isang lumang baul sa ilalim ng higaan. Sa loob ito ay hindi mga hiyas o ginto, kundi mga piraso ng papel, mga kopya ng kontrata, mga litrato ng mga ghost projects, at ang lihim na talaarawan ng kanyang ama tungkol sa mga transaksyon ni Mayor Leoncio. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang misyon. Ang pagtatrabaho niya sa restaurant na madalas puntahan ng mga elite ay hindi aksidente. Ito ay isang masilang plano upang makakuha ng impormasyong tanging ang mga pader ng mararangyang lugar lamang ang nakakaalam. Habang hinihimas ang mga papel, naramdaman ni Lyra ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na ito galit lamang, kundi isang tungkulin. Ang utang na loob niya sa kanyang ama ay hindi mababayaran ng luha, kundi ng katarungan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nag-ambala ng isang mahinang kaluskos sa ilalim ng kanilang pintuan. May nag-iwan ng isang puting sobre. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang selyo ng bangko sa labas nito ay sapat na para bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay medyo nanginginig. Nang buksan niya ito, ang mga dokumento sa loob ay naglalaman ng mga numero at pirma na matagal na niyang hinahanap. Ang huling piraso ng puzzle na mag-uugnay sa personal na bank account ni Leoncio sa pondong nawawala para sa mga paaralan ng bayan. Ang katibayan ng kanilang paggagahaman ay nasa kanya na. Ngunit kasama ng dokumentong iyon ay isang maliit na nota na nakasulat sa isang pulang papel. Isang babalang, tila isang banta mula sa isang taong lihim
na nagmamanman sa kanya sa dilim. Hindi ka patapos, Lira. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang hukay na sinisimulan mo. Napatingin si Lira sa labas ng bintana, sa madilim na eskinita ng tundo kung saan tanging ang mga anino lamang ang gumagalaw. Sino ang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan? At sino ang nagpadala ng dokumentong ito? Isang kaibigan o isang bitag na handang lumamon sa kanya ng buo? Habang ang simoy ng hangin ay umiihip sa loob ng bahay, isang malamig na pakiramdam ang gumuhit sa kanyang likuran. Ang anino ng nakaraan ay hindi lamang basta anino. Ito ay nagsisimula ng mabuhay at humabol sa kanya sa kasalukuyan. Hindi mo tinumbasan ng sapat na diin ang sampal mo, Isabel. Ang isang dalisay ay hindi basta-basta nananakit. Dapat ay ipinaparamdam mo sa babaeng iyon na ang kanyang buong pagkatao ay isang malaking pagkakamali sa harap mo. Ang boses ni Doña Aurora Dalisay ay kasing lamig ng hangin mula sa mamahaling aircon ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Nakaupo siya sa kanyang tila tronong upuan habang dahan-dahang humihigop ng tsaa mula sa isang tasa na yari sa pinong porselana. Ang bawat kilos niya ay may kalkuladong yabang, isang uri ng awtoridad na hindi nagmumula sa pagmamahal, kundi sa takot na ibinibigay niya sa mga tao sa paligid niya. Si Isabel ay nakatayo sa harap ng kanyang ina, nakayuko, at tila isang bata na pinapagalitan kahit na siya ay nasa hustong gulang na. Ang kanyang kamay na ginamit sa pagsapal kay Lira kanina ay tila kumikirot pa rin, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa bigat ng mga salita ng kanyang ina. Sa loob ng tahanang ito, ang damdamin ay itinuturing na kahinaan at ang awa ay isang sakit na dapat gamutin ng higit pang kapangyarihan. Ma'am, may mga tao nang nakatingin kanina sa restaurant. Baka makaapekto ito sa image ni Papa. Mahinang sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pag-aasam ng pagsang-ayon mula sa ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aurora. Ibinaba niya ang tasa ng walang ingay sa ibabaw ng mesa. Ang image ng iyong ama ay binuo sa pundasyon ng respeto at takot. Ang mga taong iyon ay hindi titingin sa atin ng masama dahil alam nilang tayo ang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan nila. Huwag kang maging malambot, Isabel. Ginawa ko ang lahat. Isinakripisyo ko ang aking pangalan para maging ganito ka. Makapangyarihan, maganda, at nasa itaas ng lahat. Ang pagiging Princess of Makati ay hindi isang regalo. Ito ay isang tungkulin na dapat mong panindigan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang unti-unting pagguho ng kanyang sariling konsensya. Ang gaslighting ng kanyang ina ay parang isang lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang mga ugat. Kinukumbinsi siya na ang kalupitang ipinakita niya kanina ay hindi lamang tama, kundi kailangan. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang pait na pilit na ipinapalamon sa kanya, hanggang sa maniwala siyang ang tanging halaga niya ay ang kanyang katayuan sa lipunan. Tumingin si Isabel sa kanyang sariling refleksyon sa malaking salamin sa sala. Nakikita niya ang isang babaeng nakasuot ng seda at perlas. Ngunit sa likod ng mga mata nito ay may isang batang babaeng uhaw sa tunay na yakap. Isang yakap na hindi kailanman ibinigay ni Aurora. Ang bawat pagkakamali ni Isabel mula pagkabata ay tinutumbasan ng malamig na pakikitungo, hanggang sa matutunan niyang ang tanging paraan para mahalin siya ng ina ay ang maging kasing tigas din nito. Huwag mo hayaang ang isang hamak na waitress ay maging mansa sa ating pangalan. Pagpapatuloy ni Aurora habang inaayos ang kanyang buhok. Ang mga taong tulad nila ay parang alikabok lamang na dapat ipagpag kapag dumidikit sa ating mga sapatos. Dahan-dahang tumalikod si Isabel para pumunta sa kanyang silid. Dala ang bigat ng mga inaasahan ng kanyang ina. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, narinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone mula sa loob ng kanyang bag. Ang tunog ay maikli. Isang babala na isang papasok na mensahe. Pagpasok niya sa silid, mabilis niyang kinuha ang phone. Isang anonymous na email ang bumungad sa kanya. Ang subject ay nakasulat sa malalaking titik.
ang katotohanan sa likod ng iyong mga sampal. Nang buksan niya ito, isang video ang automatikong nag-play. Hindi ito ang viral video na inaasahan niya. Ito ay isang video mula sa isang security camera sa isang lumang gusali, maraming taon na ang nakalilipas. Nakita niya ang kanyang ama, si Mayor Leoncio, na may kausap na isang lalaking may dalang envelope. Ang lalaking yon ay pamilyar sa kanya mula sa mga lumang diaryo na itinago niya sa ilalim ng kanyang cabinet. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang bawat hininga niya ay tila kinakapos at ang paligid ng kanyang silid ay tila umiikot. Sino ang nagpadala nito? At bakit na yun lang ito lumalabas? Isang malaking katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan habang nakatitig sa screen ng cellphone. Kung ang lahat ng karangyaang tinatamasa niya ngayon ay itinayo sa ibabaw ng mga lihim na maaari silang sirain sa isang iglap, sino ba talaga ang tunay na basura sa kwentong ito? Sa labas ng kanyang bintana, ang mga ilaw ng Makati ay nagniningning. Ngunit para kay Isabel, ang bawat ilaw na iyon ay tila mga matang nagmamanman, naghihintay sa sandaling siya ay tuluyang mahulog mula sa kanyang kinalalagyang kaitaasan. Siguraduhin ninyong makuha ng kamera ang anggulong ito habang inaabot ko ang mga relief bags. I want the people to see that despite the rumors, ang mga dalisay ay laging handang tumulong sa mahihirap. Ang utos na iyon ni Isabel ay dinala ng mainit na hangin sa loob ng isang masikip at maalikabok na basketball court sa isang liblib na barangay. Ang bawat salita niya ay tila nakabalot sa asukal, ngunit sa loob nito ay ang pait ng isang palabas na pilit na itinataguyod. Nakasuot siya ng isang simpleng puting t-shirt at maong, isang pagpapanggap na siya ay kaisa ng mga taong naroon. Ngunit ang kanyang mga designer na sapatos na pilit na umiiwas sa putik ay nagbubunyag ng katotohanan. Sa isang sulok ng court, malayo sa kislap ng mga kamera ng media, nakatayo si Lira. Hindi siya naroon bilang isang waitress, kundi bilang isang voluntaryo na tahimik na nag-aayos ng mga gamot para sa mga matatanda. Ang kanyang pisngi ay wala na ang pamumula-mula sa sampal, ngunit ang pilat sa kanyang puso ay mas lalong naging matalas habang pinapanood ang babaeng nanakit sa kanya na ngayon ay nag-aalasanta sa harap ng publiko. Ang bawat ngiti ni Isabel sa harap ng lens ay tila isang malaking insulto sa bawat pamilyang naroon na nawala ng tahanan dahil sa mga proyektong hindi natapos ng kanyang ama. Para kay Lira, ang charity event na ito ay hindi pagtulong. Ito ay isang maruming paraan ng paghuhugas ng kamay gamit ang pawis at luha ng mga naghihirap. Nagtagpo ang kanilang mga mata nang dumaan si Isabel sa harap ng lamesa ni Lira. Tumigil ang mundo sa loob ng ilang segundo. Nakita ni Isabel ang pamilyar na mukha, ang babaeng sinampal niya sa Makati. Imbes na umiwas, si Isabel ay lumapit ng may mapaglarong ngiti, tila sinusubukan ang tatag ng loob ng kanyang biktima. I remember you. Mahinang sabi ni Isabel, sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Ang liit nga naman ng mundo. Isang waitress na voluntaryo na rin ngayon? How noble! Hindi sumagot si Lira. Ipinagpatuloy niya ang pagbibilang ng mga tableta. Ang kanyang mga daliri ay matatag at walang panginginig. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pader na hindi matibag-tibag ni Isabel. Dahan-dahang kinuha ni Isabel ang isang sobre mula sa kanyang maliit na bag at ipinatong ito sa ibabaw ng mga gamot. Para sa abala mo noong isang gabi, consider it a tip. Ayoko nang may mga taong nagtatanim ng sama ng loob sa akin, lalo na ang mga katulad mo na kailangan ang bawat sentimo para mabuhay. Tiningnan ni Lira ang sobre. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang paningin sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pagkahabag, isang pagkahabag na tila mas masakit pa kaysa sa anumang mura. Miss Dalisay, ang dangal ng isang tao ay hindi kasya sa anumang sobreng kaya mong ibigay. Ang boses ni Lira ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng 1,000 bato. Ang perang ito ay maaaring makabili ng katahimikan ng iba.
Pero hinding-hindi nito mababago ang katotohanan na ang bawat butil ng bigas na ipinamimigay mo ngayon ay galing sa mga pangarap na ninakaw ng pamilya mo sa kanila. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Isabel. Ang kanyang mukha ay namutla, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam na ngayon lamang niya naramdaman. Ang pakiramdam ng pagiging maliit sa harap ng isang taong wala namang yaman. Ang bawat salita ni Lyra ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya na pilit niyang pinapatulog. Gusto sanang sumagot ni Isabel. Gusto niyang sumigaw at ipaalala kung sino siya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila natuyo. Napansin niya ang mga tao sa paligid na nagsisimula ng magbulungan. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng tensyon na tila isang tali na handa ng maputol. Sa gitna ng kanilang pagtititigan, isang boses mula sa likuran ang bumasag sa katahimikan. Miss Isabel! Miss Isabel! Totoo po ba ang balita? Isang reporter ang biglang lumusot sa hanay ng mga bodyguard. Hawak ang isang recorder at ang mukha ay puno ng pagmamadali. May lumabas na viral video ng isang insidente sa isang restaurant sa Makati. Sinasabing sinampal niyo raw ang isang staff ng walang sapat na dahilan. Ano po ang masasabi niyo tungkol sa paratang na ang pamilya niyo ay gumagamit ng dahas para patahimikin ang mga ordinaryong tao? Ang kislap ng mga kamera ay naging mabilis at nakakasilaw. Ang mukha ni Isabel, na kanina ay punong-puno ng kumpiyansa, ay naging biktima ng kanyang sariling bitag. Tumingin siya kay Lyra, naghahanap ng anumang senyales ng tagumpay sa mukha nito. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang parehong malalim na pagkahabag. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Isabel habang pinaliligiran siya ng mga reporter. Sino ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan sa sandaling ito? Ang taong may pera? O ang taong may hawak ng katotohanan? Ang katahimikan sa loob ng munisipyo kapag sumasapit ang hating gabi ay may dalang kakaibang kilabot. Ang bawat mahabang pasilyo na dati ay puno ng ingay ng mga taong naghahanap ng tulong, na yon ay tila isang malaking libingan ng mga lihim. Ang tanging liwanag na nagmumula sa mga emergency lights ay nagbibigay ng mahahabang anino sa mga pader na tila mga daliring handang sumakal sa sinumang mga ngahas na pumasok ng walang pahintulot. Si Lyra ay dahan-dahang naglalakad. Ang bawat hakbang niya ay tila nakikipaglaro sa tunog ng kanyang sariling tibok ng puso. Hindi siya naroon bilang isang biktima. Naroon siya bilang isang magnanakaw ng katotohanan. Gamit ang isang pekeng ID at ang kaalamang nakuha niya mula sa isang dating empleyado na sinisante ni Leoncio nang walang katarungan, narating niya ang pintuan ng pribadong opisina ng mayor. Ang amoy ng mamahaling balat ng sofa at ang halimuyak ng matapang na tabako ang sumalubong sa kanya sa loob. Ito ang silid kung saan ang mga tadhana ng libu-libong mamamayan ay pinaglalaruan sa ibabaw ng isang lamesang gawa sa matigas na mahogani. Dito nagaganap ang mga usapang hindi naririnig ng publiko, ang mga pirmahan na nagpapayaman sa iilan habang nagpapag-utom sa marami. Mabilis na kumilos si Lyra. Ang bawat galaw niya ay may kasamang takot, ngunit mas matimbang ang pagnanais na makuha ang hustisya. Binuksan niya ang isang itim na kabinet sa sulok ng silid. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder ng mga legal na dokumento, nakita niya ang isang asul na folder na may tatak na Project Pag-asa. Sa loob nito ay ang mga blueprint ng mga paaralang dapat ay nakatayo na sa mga liblib na barangay. Ngunit habang tinitingnan ni Lyra ang mga kalakip na litrato, ang kanyang dugo ay tila kumukulo. Ang mga litratong nakalagay bilang tapos na proyekto ay pawang mga bakanting lote lamang na tinubuan na ng matataas na damo. Ang mga pirma sa resibo ng semento at bakal ay pawang mga pangalan ng mga taong matagal na palang patay. Ang Project Pag-asa ay isa palang malaking libingan ng mga pangarap ng mga kabataan. Hayop kayo! Bulong ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang mabilis na kinukunan ng litrato ang bawat pahina gamit ang kanyang cellphone.
Ang bawat click ng kamera ay tila isang bala na itinatanim niya para sa huling pagtutuos. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag. Mula sa labas ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang na palapit sa pintuan. Hindi ito ang tunog ng isang ordinaryong janitor. Ito ay ang tunog ng sapatos ng isang taong sanay sa dahas. Ang bawat tunog ng takong sa sahig ay tila isang haton ng kamatayan na dahan-dahang lumalapit. Mabilis na ibinalik ni Lyra ang folder. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumugulong mula sa kanyang noo. Pumasok siya sa ilalim ng malaking lamesa ni Mayor Leoncio. Pinipigil ang kanyang paghinga hanggang sa punto na tila sasabog na ang kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa loob na lumilikha ng isang mahabang anino sa sahig. Isang lalaking malaki ang pangangatawan, ang personal na bodyguard ni Mayor Leoncio, ang pumasok at nagsimulang mag-ikot ng kanyang flashlight. Ang sinag ng ilaw ay dumaan sa ibabaw ng lamesa. Muntik na nitong mahagip ang mga paa ni Lyra na nakatago sa dilim. Nanatiling hindi gumagalaw si Lyra, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang hawak-hawak ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang bawat segundo na tila isang oras. Ang bodyguard ay tumigil malapit sa cabinet na kabubukas lamang ni Lyra. Parang may naramdaman itong kakaiba. Dahan-dahan itong lumapit sa pwesto ni Lyra. Biglang tumunog ang radyo ng bodyguard. Isang boses mula sa kabilang linya ang nag-utos dito na bumaba agad dahil dumating na ang mayor. Sa isang himala, tumalikod ang lalaki at mabilis na lumabas ng silid, sabay kandado ng pinto mula sa labas. Nakahinga ng malalim si Lyra, ngunit ang kanyang puso ay patuloy pa ring humahampas sa kanyang tadyang. Alam niyang kailangan niyang makalabas agad sa bintana bago pa bumalik ang mga ito. Mabilis siyang gumapang palabas, hindi napapansin na ang kanyang panyo, isang puting tela na may burdang pangalan na Manalo, na gawa ng kanyang ina, ay naladlag at naiwan sa ilalim ng upuan ni Mayor Leoncio. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa fire escape sa labas ng gusali, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang basang muka. Akala niya ay ligtas na siya. Akala niya ay nakuha na niya ang lahat ng walang iniwan na bakas. Sa loob ng opisina, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Mayor Leoncio, kasunod ang kanyang bodyguard. Yumuko ang bodyguard para pulutin ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mesa sa tama ng ilaw. Inabot niya ang panyo sa mayor. Nanliit ang mga mata ni Leoncio nang mabasa ang burdang pangalan. Ang kanyang mukha ay naging kasing itim ng gabi at ang kanyang kamay ay mahigpit na kumuyom sa piraso ng tela. Manalo. Ang boses ng mayor ay tila isang ungol ng isang sugatang hayop. Buhay ka pa pala. At tila hindi ka pa natututo sa nangyari sa iyong ama. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa madilim na silid. Hanggang saan kayang protektahan ni Lyra ang kanyang sarili ngayong ang kanyang pangalan ay nasa kamay na ng taong pumatay sa kanyang ama? Ito ang gabi na tinitingala tayo ng lahat, Isabel. Tandaan mo, ang bawat ilaw na nakatutok sa iyo ngayon ay patunay na tayo ang nagmamay-ari ng lungsod na ito. Ang mga salitang iyon ni Doña Aurora ay tila isang korona na ipinatong sa ulo ni Isabel habang naglalakad sila papasok sa Grand Ballroom ng isang 7 bituing hotel sa Makati. Ang paligid ay nababalot ng ginto at kristal. Ang halimuyak ng mga mamahaling bulaklak ay humahalubilo sa amoy ng mga imported na alak at mamahaling pagkain. Ang bawat panauhin, mga senador, mga negosyante at mga kilalang personalidad ay nag-uunahan sa pagbate at pagpuri sa pamilya Dalisay. Si Isabel ay tila isang diyosa sa kanyang kulay gintong gown na may mahabang buntot. Ang bawat kislap ng mga kamera ay tinatapatan niya ng isang ngiting perpekto. Isang ngiting itinuro sa kanya ng kanyang ina upang itago ang anumang bahid ng pagkatao. Sa itaas ng stage, nakatayo si Mayor Leoncio
taas noo at tila isang haring hindi matitinag ng anumang bagyo. And now for the highlight of the night! Anansyo ng MC na bumasag sa mahinang tugtog ng violin. Isang maikling pagpupugay para sa ating butihing mayor at sa kanyang pamilya. Ang mga arkitekto ng pag-unlad ng ating lungsod, dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Ang malaking LED screen sa gitna ng stage ay nagsimulang magliwanag. Inasahan ng lahat ang mga litrato ng mga charity projects at mga parangal ni Leoncio. Hawak ni Isabel ang kanyang baso ng champagne, handa nang itaas ito para sa tagumpay ng kanyang ama. Ngunit ang unang lumabas sa screen ay hindi ang mukha ni Leoncio na tumatawa. Ito ay ang malinaw na kuha mula sa security camera ng restaurant noong isang gabi. Ang buong ballroom ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Kitang-kita ng lahat ang galit sa mukha ni Isabel, ang pag-angat ng kanyang kamay at ang malakas na sampal na dumapo sa pisngi ni Lyra. Ang bawat mura at panglalait ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa paligid. Paulit-ulit, tila isang sumpa na hindi mabura. Ang mga bulungan ay nagsimulang parang mga bubuyog na dumadami. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Biglang nag-iba ang video. Lumitaw ang mga dokumentong kinuha ni Lyra mula sa opisina ng mayor. Ang mga litrato ng mga bakanteng lote na tinawag na paaralan, ang mga pirma ng mga patay na tao sa mga payroll, at ang isang audio recording kung saan malinaw na naririnig ang boses ni Leoncio na nakikipag-ayos sa isang contractor tungkol sa bilyon-bilyong pisong kukunin mula sa pondo ng mga mahihirap. Ano ito? Patayin niyo yan! Patayin niyo ang screen! Ang sigaw ni Leoncio ay tila isang desperadong aso, ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang mga technician ay tila naglaho, at ang video ay patuloy na nagbubunyag ng bawat dumi ng kanilang pamilya. Ang champagne glass sa kamay ni Isabel ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal ay tila ang tunog ng kanyang sariling buhay na nawawasak sa libu-libong piraso. Ang mga taong kanina lang ay naguunahan sa pagpuri sa kanya. Ngayon ay lumalayo na tila ba siya ay may nakahahawang sakit. Ang mga tingin ng paghanga ay napalitan ng mga tingin ng pandidiri at pangungutya. Biglang bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga pulis at mga ahente ng NBI ay pumuno sa silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Isabel si Lyra na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Hindi ito nakasuot ng uniforme ng waitress. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay kalmado at ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Isabel. Walang galit sa mga mata ni Lyra. Tila ba ang hustisya ay sapat na para burahin ang anumang poot? Mayor Leoncio Dalisay, you are under arrest for plunder, graft, and corruption. Ang boses ng opisyal ay malamig na humiwa sa kaguluhan. Bitawan niyo ang asawa ko! Wala kayong karapatan! Ang tili ni Aurora ay nauwi sa isang mahinang iyak nang makita niyang nilalagyan na ng posas ang kanyang asawa. Nang mapansin ni Aurora ang mga kamera na nakatutok sa kanila, bigla siyang bumagsak sa sahig, humahawak sa kanyang dibdib, sinusubukang kumuha ng simpatya sa huling pagkakataon. Ngunit maging ang kanyang acting ay hindi na pinansin ng mga tao. Hinila si Leoncio palabas ng ballroom. Ang kanyang mukha ay nakayuko na ngayon, malayo sa haring tinitingala kanina. Sumunod si Aurora na pilit na itinatago ang mukha sa kanyang mamahaling shawl. Naiwang nakatayo si Isabel sa gitna ng stage. Ang spotlight na kanina ay nagbibigay sa kanya ng ningning, ngayon ay tila isang malaking mata na humuhusga sa kanyang bawat pagkakamali. Ang mga panauhin ay nagsimulang mag-alisan, iniiwan ang mga pagkain, at inumin na tila ba ang lahat ng iyon ay may lason na. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang grand ballroom na dati ay puno ng buhay ay naging isang malawak at bakanting sementeryo ng kanilang pamilya. Ang mga balat ng konfeti sa sahig ay tila mga tuyong dahon ng isang punong tuluyan ng namatay. Tumingin si Isabel sa paligid. Wala ang kanyang ama, wala ang kanyang ina, wala ang kanyang mga kaibigan.
Nanatili siyang nakatayo doon. Ang kanyang gintong gown ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Isabel ang tunay na kahulugan ng salitang mag-isa. Isang katanungan ang nanginginig sa kanyang mga labi habang pinapanood ang huling anino na lumalabas sa pinto. Kapag ang lahat ng yaman at kapangyarihan ay naglaho, ano pa ba ang natitira sa isang taong ang tanging alam na gawin ay manakit ng kapwa? Sa gitna ng stage, sa ilalim ng malamig na liwanag, dahan-dahang lumuhod si Isabel, hindi dahil sa pagdarasal, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang tila hinding-hindi na niya maiigpawan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga dalisay sa Forbes Park, na dati ay puno ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ingay na mga tawanan, ngayon ay tila isang malaking kuweba na binalot ng malamig na katahimikan. Ang mga binta nangyari sa mamahaling kristal ay tila mga matang nakatingin sa kawalan, naghihintay sa isang bukas na alam ng lahat na hindi na darating. Si Isabel ay nakaupo sa sahig ng kanyang malawak na silid. Ang kanyang gintong gown mula sa kagabi ay nakakalat sa gilid, tila isang balat ng ahas na itinapon matapos ang isang masakit na pagbabago. Nakasuot na lamang siya ng isang simpleng pantulog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa pagod at hindi maipit na luha. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong dati ay nag-aagawan sa kanyang atensyon, ang mga taong laging sumasama sa kanya sa mga shopping spree sa Paris at Milan. Ngunit sa bawat dial niya, tanging ang mechanical na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. Ang ilan ay binababaan siya ng telepono, habang ang iba naman ay tahasang blinok ang kanyang numero. Ang mga best friends na nangako ng katapatan ay naglaho na tila mga bula sa gitna ng unos. Hello? Chloe? Please, kailangan ko lang ng kausap. Mahinang pakiusap ni Isabel sa huling taong sumagot. I'm sorry, Isabel. My parents told me not to associate with your family anymore. Baka madamay pa ang business namin sa skandal nyo. Please, wag mo na akong tatawagan muli. Ang sagot sa kabilang linya ay malamig at mabilis. Kasunod ang tunog ng pagkaputol ng linya na tila isang huling hininga. Binitiwan ni Isabel ang kanyang phone. Ang screen nito ay puno ng mga notifications mula sa social media, mga memes, mga masasakit na komento, at ang video ng kanyang sampal na ngayon ay may milyon-milyon ng views. Ang buong mundo ay pinagtatawanan ang kanyang pagbagsak. Ang bawat salitang binitawan niya kay Lyra ay bumabalik sa kanya ngayon, tila mga palasong may lason. Lumabas siya ng kanyang silid at naglakad sa mahabang pasilyo patungo sa kusina. Naghahanap siya ng kahit anong pagkain, ngunit ang refrigerator na dati ay puno ng mga imported na cheese at wine ay halos wala ng laman. Ang mga kasambahay ay nagsipag-alisa na rin nang malaman nilang naka-freeze na ang lahat ng bank accounts ng pamilya Dalisay. Ang bawat hakbang niya sa loob ng sariling bahay ay tila paglalakad sa isang dayuhang lugar. Sa sala, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Aurora. Nakaupo ito sa sofa, nakatitig sa kawalan, habang mahigpit na hawak ang kanyang huling mamahaling bag. Ang mukha ni Aurora ay hindi na nagpapakita ng otoridad. Ito ay puno ng isang uri ng desperasyon na nakatatakot tingnan. Ma'am, kailangan nating kumain. Wala na tayong staff, wala na ring laman ang pantry. Mahinang sabi ni Isabel. Hindi sumagot si Aurora. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumingon kay Isabel at ang kislap ng galit na naroon ay tila isang apoy na handang lamunin ang lahat. Kumain? Iniisip po pa ang pagkain? Ang boses ni Aurora ay paos, ngunit puno ng pait. Nawala ang lahat sa atin, Isabel. Ang reputasyon ko, ang mga alahas ko, ang buhay na pinaghirapan kong itayo ng ilang dekada. Isang gabi lang, nadlaho ang lahat. Mom, si Papa, nasa kulungan siya. Kailangan nating maghanap ng abogado. Pagpapatuloy ni Isabel, sinusubukang maging matatag.
Biglang tumayo si Aurora at mabilis na lumapit kay Isabel. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng tensyon na tila isang lubid na malapit ng maputol. Itinuro ni Aurora ang kanyang daliri sa mukha ng anak. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Kasalanan mo ito! Kung hindi ka naging sobrang tanga at mapagmataas sa restaurant na iyon, hindi tayo mapapansin ng publiko. Kung hindi mo sinampal ang babaeng yon, hindi niya ilalabas ang mga ebidensya laban sa ama mo. Napaatras si Isabel. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa sakit. Pero ma'am, kayo ang nagturo sa akin na gawin yun. Sabi niyo, dapat kong iparamdam sa mga tao kung sino tayo. Wala akong sinabing magpakalat ka ng ebidensya. Ang sigaw ni Aurora ay sinabayan ng paghampas ng kanyang bag sa mesa na lumikha ng isang malakas na tunog sa pahimik na silid. Isa kang malas sa pamilyang ito, Isabel. Mula nang isilang ka, tanging sakit ng ulo lang ang ibinigay mo sa akin. At nayon, dahil sa isang simpleng sampal mo, dinala mo kami sa putikan. Ikaw ang sumira sa amin. Ikaw ang pumatay sa pangalan ng mga dalisay. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang tunay na sampal sa kaluluwa ni Isabel. Mas masakit ito kaysa sa anumang sampal na ibinigay niya kay Lyra. Ang katotohanan na ang sarili niyang ina ay kaya siyang itakwil at isisi sa kanya ang lahat ng kasalanan ng kanilang pamilya ay naging isang huling pako sa kanyang krus. Naiwang nakapayo si Isabel habang mabilis na umakyat si Aurora sa itaas, marahil para itago ang mga natitira pa niyang gamit. Sa gitna ng malawak at madilim na sala, ang anino ni Isabel ay tila isang maliit na batik sa gitna ng karangyaan. Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatingin sa labas ng gate kung saan naghihintay ang mga reporters at ang mga sheriff para kunin ang mansyon. Kapag ang taong dapat ay nagmamahal sa iyo, ang unang sumisisi sa iyo sa lahat, saan ka pa pwedeng tumakbo? Sa di kalayuan, narinig niya ang tunog ng sirena ng sasakyan na papalapit. Ang oras ng kanilang pananatili sa Toreng Ginto ay tuluyan nang natapos. Ang patak ng tubig mula sa sirang gripo sa labas ng bintana ay tila isang mabagang na orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng kanyang pagdurusa. Ang hangin sa loob ng maliit na silid na kanyang inuupahan sa isang siksikang eskinita sa Pasay ay malapot, mainit at may halong amoy ng piniritong isda at kanal mula sa kalsada. Si Isabel ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon na nakapatong sa sahig na semento. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa tigas nito at ang kanyang balat na dati ay dinadaloy lamang ng gatas at mamahaling sabon, ngayon ay puno na ng mga butlig mula sa init at kagat ng mga lamok. Ang kanyang tanging pag-aari na lamang ay isang maleta ng mga damit na wala na ring halaga dahil ang lahat ng kanyang mga alahas ay kinuha na ng bangko at ang ilan ay ibinenta niya para lamang magkaroon ng pambayad sa upa. Ang kanyang tiyan ay humihiling na ng pagkain, isang mahaba at masakit na kulo na tila humahalukay sa kanyang bituka. Ang huling kinain niya ay isang pirasong pandesal kaninang umaga at ang natitira na lamang sa kanyang pitaka ay 20 piso. Isang malaking kabalintunaan na ang isang babaeng dating gumagastos ng libo-libo para sa isang tanghalian ay nagtitiis na ngayon sa barya-baryang halaga. Tumayo si Isabel at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Sa labas, nakita niya ang isang karinderiya kung saan may isang lumang telebisyon na nakabukas. Ang mukha ni Lyra Manalo ang bumungad sa screen. Nakasuot ito ng isang formal na blazer, tinatanggap ang isang parangal mula sa isang pandaigdigang organisasyon para sa katapangan nito sa paglalantad ng korupsyon. Ang mga tao sa karinderiya ay nagpapalakpakan. Tinatawag si Lyra na bagong bayani ng bayan. Bayani! Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. At ako ang halimaw na kailangang patayin. Nagsuot si Isabel ng isang malapad na hoodie at face mask. Sinusubukang itago ang kanyang mukha na dati ay paborito ng mga fashion magazines.
Kailangan niyang lumabas para bumili ng isang instant noodles bago magsara ang tindahan. Ang bawat hakbang niya sa masikip na eskinita ay puno ng kaba. Tila ba ang bawat aninong nadadaanan niya ay isang kaaway. Pagdating sa tindahan, habang dahan-dahang binibilang ni Isabel ang kanyang barya, isang grupo ng mga kabataang lalaki na nakatambay sa kanto ang tumigil sa kanilang pag-uusap. Ang isa sa kanila ay nanliit ang mga mata habang nakatingin sa direksyon ni Isabel. Teka lang, parang pamilyar ka ah? Ang boses ng lalaki ay puno ng pangungutya. Hindi lumingon si Isabel. Mabilis niyang kinuha ang noodles at naglakad palayo. Ngunit hinarangan siya ng dalawa pang lalaki. Tinanggal ng isa ang kanyang hood at ang liwanag ng isang bombilya sa kalsada ay tumama sa kanyang mukha. Siya nga, ang anak ni Mayor Leoncio, yung babaeng sumampal sa waitress. Sigaw ng isa na umani ng atensyon ng mga tao sa paligid. Sa isang iglap, pinaligiran si Isabel ng mga taong ang mga mukha ay puno ng galit at puot. Ang mga taong dati ay kailanman hindi niya tiningnan, ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang mga hukom. Hoy, Miss Dalisay! Nasaan na ang yabang mo ngayon? Nasaan na ang mga bodyguard mo? Ang isang matandang babae ay lumapit at dinuro ang kanyang no. Ang tatay mo, ninakawan kami ng gamot para sa mga anak namin. At ikaw, akala mo kung sino kang reyna kung manakit ng tao. Please, paalisin niyo ako. Ang pakiusap ni Isabel ay nilamon ng ingay ng mga pang-uuyam. Isang lalaki ang kumuha ng plastik ng tubig na may halong dumi mula sa kanal at isinaboy ito sa kanyang damit. Ang malansang amoy at ang lamig ng tubig ay nanpadama kay Isabel ng isang uri ng kahihiyan ng mas matindi pa sa kamatayan. Nagsimula silang magtulakan, tinatamaan ang kanyang balikat, hinahatak ang kanyang buhok habang ang bawat salitang ibinabato sa kanya ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang danggal. Sampalin mo rin kami! Sige na, ipakita mo ang galing mo! Ang sigaw ng isa habang itinutulak ang balikat ni Isabel. Napaluhod si Isabel sa maruming kalsada. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha, habang ang luha ay nagsisimula ng dumaloy, humahalo sa dumi at tubig kanal sa kanyang balat. Sa gitna ng kaguluhan, wala siyang makitang kakampi. Wala siyang makitang matatakbuhan. Habang ang grupo ng mga tao ay tila lalong nagiging bayolente sa kanilang mga salita, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa gilid ng kalsada. Bumukas ang pinto at ang isang pares ng sapatos na mukhang pamilyar ay lumabas at tumapak sa putikan. Napahinto ang mga tao. Ang katahimikan ay mabilis na bumalot sa eskinita. Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa luha. Ang anino ng taong nakatayo sa harap niya ay tila isang anghel o marahil ay ang kanyang huling hatol. Tama na yan. Ang boses ay mahinahon, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Isang katanungan ang pilit na gumuhit sa isipan ni Isabel habang nakatingin sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa mga taong galit. Bakit ang taong pinakasinakta niya ang tanging naroon sa sandaling ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Ang boses ni Lyra ay tila isang malamig na agos ng tubig na pumatay sa nagbabagang galit ng mga tao sa paligid. Ang mga taong kanina ay handang manakit kay Isabel ay dahan-dahang umatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa respeto sa babaeng naging boses ng kanilang mga hinaing. Si Lyra ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang tindig ay malayo sa waitress na sinampal noon sa Makati. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado habang nakatingin sa basang-basang anyo ni Isabel na nakaluhod sa putikan. Walang bakas ng ngiti o pangumutya sa mukha ni Lyra. Ang tanging naroon ay ang bigat ng isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Hayaan niyo na siya, sabi ni Lyra sa mga tao. Ang kanyang boses ay hindi nanginghinig. Ang pananakit sa kanya ay hindi magbabalik ng mga ninakaw sa inyo. Hindi tayo tulad nila. Dahan-dahang lumapit si Lyra at inyabot ang kanyang kamay kay Isabel. Tumingin si Isabel sa kamay na iyon.
Ang kamay na dati ay itinuring niyang mababa, ang kamay na ngayon ay tanging pag-asa niya. Sa gitna ng panghinginig at kahihiyan, tinanggap ni Isabel ang tulong. Ang balat ni Lyra ay mainit at matatag, kabaligtaran ng naninigas na katawan ni Isabel. Isinakay ni Lyra si Isabel sa loob ng kanyang sasakyan. Ang bangunang loob ng kotse, isang halo ng bagong leather at peppermint, ay tila isang malupit na paalala kay Isabel ng mundong tinalikuran na siya. Walang kibuan sa loob ng ilang minuto. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang patak ng tubig mula sa basang damit ni Isabel na dahan-dahang bumabasa sa mamahaling upuan. Bakit? Ang boses ni Isabel ay halos pabulong, basag at puno ng pait. Bakit mo ako tinulungan matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo? Lumingon si Lyra ng bahagya. Ang kanyang profile ay tila isang ukit sa bato sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito dahil pinatawad na kita, Isabel. Ginagawa ko ito dahil ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpapakulong sa ama mo. Kailangan mong makita ang mundong sinira ninyo. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang luma, ngunit malinis na gusali sa gitna ng tundo. Ito ang Kalinga Center, isang community center para sa mga biktima ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Ang amoy ng nilagang sopas at disinfectant ang sumalubong sa kanila pagpasok. Dinala ni Lyra si Isabel sa isang maliit na kwarto sa likod. Ibinato niya ang isang bundle ng mga lumang damit at isang timba na may lamang sabon at brush sa harap ni Isabel. Mula ngayon, dito ka titira. Ang deklara ni Lyra, ang boses ay walang emosyon. Hindi ito hotel, hindi rin ito kulungan. Pero dito mo babayaran ang bawat luhang idinaloy ng mga taong ninakawan ng pamilya mo. Magtatrabaho ka rito. Maglilinis ka ng banyo, maglalaba ka ng mga kumot ng mga may sakit, at magsisilbi ka sa mga taong tinawag mong basura. Napaatras si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Gusto mong maging katulong niyo ako? Ako? Isang dalisay? Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa labi ni Lyra. Wala nang dalisay, Isabel. Mayroon na lang isang babaeng kailangang matutong maging tao. Kung ayaw mo, malaya kang lumabas sa pintong yan at bumalik sa eskinita kung saan kanila pinagtulungan kanina. Nasa sa iyo ang desisyon. Tiningnan ni Isabel ang timba sa kanyang paanan. Pagkatapos ay ang kanyang sariling mga kamay na dati ay tanging mga designer bags lamang ang hinahawakan. Ngayon, ang mga kuko niya ay puno ng dumi ng kalsada at ang kanyang dangal ay tila isang basahang ipinuna sa sahig. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Isabel ang mahinang ubo ng isang bata mula sa kabilang silid. Isang tunog, matila humihingi ng tulong. Isang tunog na dati ay hindi niya kailanman pinansin. Dahan-dahang yumuko si Isabel at hinawakan ang hawakan ng timba. Ang lamig ng bakal ay gumuhit sa kanyang palad, tila isang pangakong hindi na siya kailanman babalik sa dati. Simulan mo sa banyo sa dulo ng pasilyo, utos ni Lyra bago tumalikod. At huwag mong asahan na may magpapasalamat sa iyo. Habang nakatayo si Isabel sa harap ng madilim at mabahong banyo na kailangan ning linisin, isang katanungan ang pilit na dumudurog sa kanyang puso. Kaya ko bang linisin ang dumi ng sarili kong pagkatao? Gamit ang mga kamay na dati ay tanging pananakit lamang ang alam gawin. Ang unang kuskos ng brush sa sahig ay tila isang hiyaw ng kanyang naghihingalong pride. Habang sa labas, si Lyra ay nakatingin sa malayo. Iniisip kung ang pagpapakumbaba ba ay sapat na para hilumin ang mga sugat ng nakaraan. Huwag kang umiyak sa harap ng trabaho, Isabel. Ang mga luhang yan ay walang silbi dito sa mundong hindi mo nakasanayan. Ang boses na iyon ay hindi nagmumula kay Lyra, kundi sa isang matandang babaeng may malalim na mga kulubot sa mukha at mga kamay na kasing tigas ng kahoy. Nanigas si Isabel habang nakaluhod sa malamig na sahig ng kusina ng Kalinga Center. Nang iangat niya ang kanyang tingin, halos hindi niya makilala ang babaeng nga sa harap niya. Ito si Nanay Ising,
ang dating kusinera sa kanilang mansyon na bigla na lamang nawala 5 taon na ang nakalilipas. Nanay Ising? Ang pabulong na tanong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang nawawala. Hindi siya niyakap ng matanda. Sa halip, ibinalik nito ang isang basahan sa kamay ni Isabel. Dito, sa lugar na ito, walang Princess of Makati. Ang bawat butil ng bigas sa kinakain mo rito ay galing sa donasyon ng mga taong halos wala na ring makain. Kaya kung magtatrabaho ka, gawin mo ng maayos. Habang naglilinis si Isabel ng mga mesa, narinig niya ang mga kwentong hindi kailanman nakarating sa loob ng Forbes Park. Nakatabi niya sa paghuhugas ng pinggan ang isang ina na nawalan ng anak dahil ang ambulansya ng barangay ay walang gasolina, habang ang pamilya Dalisay ay may 10 sasakyang laging puno ang tangke. Narinig niya ang tungkol sa mga guro na nagtuturo sa ilalim ng puno dahil ang project pag-asa ng kanyang ama ay nanatiling drawing lamang sa papel. Ang bawat kwento ay tila isang mabitay na bato na isinasabit sa leeg ni Isabel. Ang kanyang puso, na dati ay balot ng yelo ng pagiging mapagmataas, ay nagsisimulang mabitak. Nararamdaman niya ang isang uri ng hapdi na hindi kayang gamutin ng anumang mamahaling cream. Ang hapdi ng konsensya. Sa isang sulok ng center, nakita ni Isabel ang isang batang lalaki, si Toto, na nakaupo sa isang silya. Ang bata ay payat at maputla. Ang mga mata ay tila kulang sa sigla. Ito ang bata na madalas banggitin ni Lyra na biktima ng malnutrisyon sa lugar. Lumapit si Isabel. Bitbit ang isang mangkok ng lugaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa pagod. "Kain ka na, Toto," mahinang sabi ni Isabel. Sa unang pagkakataon, hindi siya diring-dire sa angoy ng paligid. Tumingin sa kanya ang bata at numiti ng bahagya. "Salamat po, ate," sabi ni Nanay Ising. "Mabait daw po kayo kahit dati kayong..." "Ano po yung kontrabida?" Nabulunan si Isabel sa sariling laway. Ang inosenteng tanong ng bata ay mas masakit pa kaysa sa anumang mura ng mga tao sa eskinita. Paano niya ipapaliwanag sa isang bata na ang kanyang ama ang dahilan kung bakit wala itong sapat na pagkain? Paano niya hihilingin ang kapatawaran sa isang taong hindi pa man lang alam na ninakawan na siya ng kinabukasan? Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila, habang ang bawat subo ng bata ay tila isang suntok sa dibdib ni Isabel. Napagtanto niya na ang bawat luho niya noon, ang mga designer shoes, ang mga party, ang bawat biyahe sa ibang bansa, ay may katumbas na gutom na tiyan ng mga batang katulad ni Toto. Biglang napatigil ang bata sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa kanyang lalamunan. Nagsimulang mamuti ang kanyang mga labi at ang kanyang paghinga ay naging isang matinis at nakatatakot na tunog ng pagsisikap na makakuha ng hangin. "Toto? Toto, anong nangyayari?" Ang sigaw ni Isabel. Ang takot ay biglang lumukob sa kanyang buong pagkatao. Walang ibang tao sa silid. Si Nanay Ising ay nasa palengke at si Lyra ay nasa isang pulong sa labas. Si Isabel lamang ang naroon. Ang bata ay nagsimulang mangisay. Ang kanyang katawan ay tila bumibigay na sa isang matinding atake ng hika na pinalala ng kanyang mahinang pangangatawan. Di naluhong ni Isabel ang bata. Ang kanyang isipan ay naghahalo-halo. Ang mga itinuro sa kanya tungkol sa first aid, ang takot na baka mawala ang bata sa kanyang mga kamay, at ang bigat ng pananagutan. Binuhat niya si Toto. Ang liit at gaan ng bata ay nagpaiyak sa kanya ng tuluyan. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Ang hiyaw ni Isabel na umalingaw-ngaw sa walang lamang pasilyo ng center. Habang tumatakbo siya palabas, bitbit ang bata. Isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanyang bawat hakbang. Kung mawala ang batang ito dahil sa kawalan ng gamot na ninakaw ng aking ama, kaya ko pa bang mabuhay sa harap ng salamin? Ang dilim ng gabi sa Tondo ay tila isang malaking bibig na handang lumamon sa kanila. Habang ang buhay ni Toto
ay dahan-dahang dumadausdos sa pagitan ng mga daliri ni Isabel. Walang gamot, Isabel. Huwag ka nang maghanap dahil wala tayong pambili ng nebulizer o kahit man lang inhaler. Ninakaw na nila ang pondo, di ba? Ngayon, panuurin mo ang batang yan na mawalan ng hininga dahil sa pamilya mo. Ang mga salitang iyon ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Isabel habang nakatayo siya sa harap ng nakabukas na medicine cabinet ng Kalinga Center. Ang mga shelf na dati ay dapat puno ng lunas ay tuyo at walang laman, tila isang disyertong sumasalamin sa kawalan ng puso ng kanyang ama. Sa kanyang likuran, ang bawat huni ng paghinga ni Toto ay tila isang mabilis na orasan na nagbabanta ng kamatayan. Niyakap ni Isabel ang nanginginig na katawan ng bata. Ang init ng lagnat ni Toto ay tumatago sa kanyang manipis na damit, habang ang maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang braso, naghahanap ng kaligtasan sa taong dati ay walang pakialam kung sila ay mabuhay o mamatay. Ang bawat pagpisil ng bata sa kanyang balat ay tila isang libong karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Sa gitna ng desperasyon, naalala ni Isabel ang isang lihim na itinago sa kanya ng kanyang ina. Isang maliit na vault sa lumang bahay ng kanyang lola na hindi nakuha ng mga sheriff. Doon itinago ni Aurora ang huling bahagi ng kanilang emergency fund. Hindi ito para sa pamilya, kundi para sa luho ng kanyang ina kapag natapos ang gulo. Mabilis na isinakay ni Isabel si Toto sa isang tricycle, patungo sa presinto kung saan pansamantalang nakakulong ang kanyang ina, si Doña Aurora, bago ito ilipat sa regular na bilangguan. Kailangan niya ang code. Kailangan niya ang pera para iligtas ang bata. Ang amoy ng luma at maruming semento ng selda ay sumalubong sa kanya. Nakita niya si Aurora na nakaupo sa isang bangko, suot ang isang kulay kahel na t-shirt na tila isang malaking insulto sa dati nitong marangyang buhay. Ngunit kahit sa loob ng rehas, ang kanyang ina ay mayroon pa ring ere ng pagmamataas. "Mom, please, ang code sa vault ni Lola!" Ang pakiusap ni Isabel. Ang kanyang boses ay basag at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. May batang mamamatay. Si Toto, kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng ospital. "Please, Mom, ibigay niyo na sa akin." Isang mapait at nakangiinig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Aurora. Lumapit siya sa rehas, ang kanyang mukha ay puno ng lason. Isang bata? Isang batang taga-squatter ang ipinunta mo rito? Isabel, anak, mukhang tuluyan ka na ngang nawala sa katinuan. Ang perang yan ay para sa ating kinabukasan, para sa mga abogado ko. Bakit ko sasayangin ang huling alas natin para sa isang batang wala namang silbi sa mundo? Ma'am, buhay ito. Isang buhay na sinisira ng kasakiman nyo. Ang hiyaw ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa malamig na bakal ng rehas. "Huwag mo akong sigawan. Ako pa rin ang ina mo." Ang sigaw ni Aurora. Ang kanyang boses ay tila isang latigo. "Hayaan mo ang batang yan na mamatay. Marami pa namang bata sa tondo. Pero ang pangalan natin, ang buhay natin, iyon ang mas mahalaga. Umalis ka na rito kung ang itatapon mo lang ang pera ko sa basura." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang tuluyang pagputol ng huling tali ng kanyang pagmamahal sa kanyang ina. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na isang magulang, kundi isang halimaw na nilamon na ng sariling ambisyon. Ang bawat salita ni Aurora ay tila isang sampal na gumising sa kanya sa katotohanan. Ang kanyang pamilya ay hindi biktima ng tadhana. Sila ang tadhana na pumatay sa pangarap ng iba. Lumabas si Isabel sa presinto nang walang dala. Tanging ang bigat ng isang pusong tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga paa ay tila gawa sa tingga habang bumabalik siya sa tricycle kung saan naghihintay ang nanlalamig na si Toto. Ngunit bago siya makasakay, isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang lumapit sa kanya. Isang lalaking may malamig na mga mata na tila walang buhay.
Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na piraso ng papel. Sabi ng papa mo, huwag kang masyadong malapit sa babaeng manalo na yon. Ang boses ng lalaki ay isang bulong na tila kamatayan. Ang panyo na iniwan niya sa opisina, alam na namin kung sino siya. Sabihin mo sa kanya, ang katarungan niya ay may katapat na dugo. At ikaw, Isabel, pumili ka ng panig bago pa maging huli ang lahat. Nanginginig na binasa ni Isabel ang papel. Isang banta laban kay Lira. Isang banta na nagmumula sa kailaliman ng selda ni Mayor Leoncio. Isang katanungan ang pilit na dumudurog sa kanyang isipan habang nakatingin sa naghihingalong bata sa kanyang bisig. Sa pagitan ng isang inang walang puso at isang amang uhaw sa paghihigante, kaya ko bang maging kuta para sa taong nagturo sa akin kung paano muling maging tao? Ang langit ay nagsimulang magbuhos ng ulan, tila nakikiramay sa bawat luhang idinadaloy ni Isabel, para sa isang buhay na malapit ng pumanaw, at para sa isang pamilyang kailanman ay hindi na niya mababalikan. Hindi ang ulan ang nagpalamig sa gabi, kundi ang takot na dumadaloy sa bawat ugat ni Isabel. Pagbalik niya sa Kalinga Center, bit-bit ang isang maliit na pag-asa para kay Toto, isang inhaler na binili niya gamit ang huling piraso ng alahas na itinago niya sa kanyang suot. Ay tila may ibang timpla ang katahimikan sa paligid. Ang bawat anino sa kanto ng eskinita ay tila may dalang banta, mga matang nagmamanman mula sa kadiliman ng nakaraan ng kanyang ama. Naabutan niya si Lira sa labas ng center, katatapos lang makipag-usap sa mga doktor sa telepono. Ang mukha ni Lira ay puno ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Nang makita niya si Isabel na basang-basa at nanginginig, dahan-dahang lumapit ang dalaga. Isabel, nasaan ka galing? At bakit ganyan ang itsura mo? Ang tanong ni Lira. Ang boses ay may halong pag-aalala na pilit niyang itinatago. Lira, kailangan nating umalis dito. Na yun na. Ang boses ni Isabel ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humahawak sa braso ni Lira. Ang papa ko, alam na niya kung sino ka. May banta sila sa'yo, Lira. Hindi sila titigil hanggat hindi ka nila napapatahimik. Bago pa man makasagot si Lira, isang mabilis na anino ang lumabas mula sa dilim ng kabilang gusali. Ang tunog ng mabilis na paghakbang sa basang semento ay tila isang babala ng paparating na unos. Isang lalaking nakasuot ng jacket at face mask ang mabilis na lumapit sa kanila. May hawak na isang matalas na bagay na kumikislap sa ilalim ng ilo ng post. Sa isang iglap, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Isabel. Nakita niya ang target ng lalaki, ang puso ni Lira, ang tanging taong nagturo sa kanya na ang buhay ay may halaga pa sa kabila ng dumi ng kanyang pangalan. Walang pag-aalinlangan, walang takot, at tila itinulak ng isang puwersang hindi niya maipaliwanag. Humarang si Isabel sa harap ni Lira. Naramdaman ni Isabel ang isang matalim na hapdi sa kanyang balikat. Kasunod ang isang mainit na likidong dahan-dahang bumabasa sa kanyang suot. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsisikap at ang paligid ay nagsimulang maging malabo. Narinig niya ang malakas na hiyaw ni Lira, ang tunog ng mga tao sa paligid na nagsisimulang magtakbuhan at ang mabilis na pagtakas ng lalaki sa dilim. Isabel! Bakit mo ginawa yon? Isabel, gumising ka! Ang boses ni Lira ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa sugat ni Isabel, sinusubukang pigilin ang agos ng dugo. Kasi ikaw lang ang kailangan ng mundong ito. Ang pabulong na sagot ni Isabel bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin. Nang muling magmulat ng mata si Isabel, ang puting kisame ng ospital at ang amoy ng disinfectant ang bumungad sa kanya. Ang bawat tunog ng makina sa kanyang tabi ay tila isang mahinang kumpas ng buhay. Ang kanyang balikat ay mabigat at kumikirot, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang malinis ang kanyang loob. Lumingon siya sa gilid at nakita niya si Lira. Nakaupo ito sa isang silya,
Ang kanyang ulo ay nakasandal sa pader at ang kanyang mga mata ay pikit sa pagod. Ngunit nang maramdaman ni Lyra ang paggalaw ni Isabel, mabilis itong dumilat at lumapit. Walang salita ang namutawi sa kanilang mga labi sa loob ng ilang minuto. Ang katahimikan ay puno ng mga bagay na hindi masabi ng dila. Ang pasasalamat, ang pagsisisi, at ang unti-unting pagguho ng pader na naghihiwalay sa kanila. Dahan-dahang inabot ni Lyra ang kamay ni Isabel. Ang kanyang palad ay malambot at mainit, isang ugnayang kailanman ay hindi inakala ni Isabel na mangyayari. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang kanyang kamay. Tila ba tinitiyak na hindi na ito bibitaw pa? Salamat, ang mahinang sabi ni Lyra. Ang kanyang mga mata ay nadniningning sa luha. Salamat sa pagligtas sa akin. At salamat sa pagpili sa tama, Isabel. Naramdaman ni Isabel ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay sa kanya ng anumang yaman. Ang bawat hapdi ng kanyang sugat ay naging isang palamuti ng kanyang bagong pagkatao. Sa loob ng puting silid na iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay, tila unti-unting naghihilom ang mga sugat na hindi nakikita ng mata. Isang katanungan ang dahan-dahang nabubuo sa puso ni Isabel habang nakatingin sa tapat na mukha ni Lyra. Sapat na ba ang dugong ito para pambayad sa lahat ng buhay na sinira ng aking pamilya? O ito pa lamang ang unang hakbang sa isang mahabang landas ng aking pagbabayad? Sa labas ng bintana, ang araw ay nagsisimulang sumikat. Tila nagbibigay ng isang bagong pagkakataon sa dalawang pusong pinag-isa ng isang madugong sakripisyo. Hindi sapat ang dugo para pambayad sa galit, Isabel. Akala ko, kapag nakita-kitang nasasaktan, gagaan ang loob ko. Pero bakit tila mas bumibigat ang bawat hininga ko habang pinapanood kitang dumanas ng ganito? Ang boses ni Lyra ay tila isang malungkot na himig na humahalubilo sa malamig na hangin ng ospital. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing nalaglag sa putikan. Sa kanyang likuran, si Isabel ay nakaupo sa kama. Ang puting benda sa kanyang balikat ay may bahid pa rin ng tuyong dugo. Isang pulang marka ng kanyang huling sakripisyo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na kasing talim ng dati. Wala na ang kuryente ng put. Tila ba ang bawat patak ng dugo ni Isabel kanina ay dahan-dahang humuga sa lason ng paghihiganti sa puso ni Lyra. Ang bawat tibok ng makina sa tabi ng kama ay naging saksi sa isang masakit na pag-amin. Ikinuwento sa akin ni Nanay Ising ang tungkol sa tatay mo. Mahinang simula ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng panghihina at katapangan. Sabi niya, ang tatay mo raw ang pinakamahalagang boses ng katotohanan sa lungsod na ito. At ang boses na yon, pinatahimik ng sarili kong ama. Lyra, araw-araw kong tinitingnan ang sarili ko sa salamin at ang nakikita ko lang ay ang anino ng isang halimaw. Lumingon si Lyra. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamig na liwanag ng bumbilya. 10 taon kong itinanim ang galit na ito, Isabel. Sa tuwing nakikita ko ang mga batang nagugutom, sa tuwing nakikita ko ang mga pasyenteng namamatay sa hallway ng ospital, mukha ng tatay mo ang nakikita ko. At ikaw ang naging simbolo ng lahat ng kawalan ng katarungang iyon. Dahan-dahang lumapit si Lyra sa kama at naupo sa tabi ni Isabel. Pero nang makita kita sa kalsada, nang makita kitang naglilinis ng dumi ng ibang tao nang walang reklamo, at nang humarang ka sa harap ng patalim para sa akin, doon ko napagtanto na hindi ka katulad nila. Ang aplidong Dalisay ay isang sumpa na kailangan mo ring takasan. Huminga ng malalim si Isabel, tila may isang malaking bara sa kanyang lalamunan ang dahan-dahang natutunaw. Inabot niya ang kanyang maliit na bag na nakapatay sa gilid ng mesa. Mula sa loob nito, kinuha niya ang isang manipis at lumang folder na nakatago sa ilalim ng mga personal niyang gamit. Ito ang huling ebidensya na nakuha niya mula sa vault ng kanyang lola, ang dokumentong hindi alam ni Doña Aurora
na naitago ni Isabel bago sila palayasin sa mansyon. Ito na ang kailangan mo, Lira. Ang sabi ni Isabel habang iniabot ang folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa bigat ng desisyong kanyang ginagawa. Ito ang blueprint ng lahat ng lihim na bank accounts ni Papa sa ibang bansa. Narito ang mga pirma niya, ang mga petsa, at ang mga taong kasabot niya sa paglipat ng pondo mula sa Project Pag-asa patungo sa mga personal na investment ng pamilya namin. Pinitigan ni Lira ang folder na tila ba ito ay isang banal na relikya. Ito ang huling piraso ng katarungan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat pahina sa loob nito ay sapat na para masiguradong hindi na kailanman makakalabas ng kulungan si Mayor Leoncio. Ito ang huling hatol. Kapag ibinigay mo ito sa akin, Isabel, wala nang balikan. Ang babala ni Lira. Ang boses ay puno ng pag-aalala para sa dalaga. Ikaw ang magiging pangunahing saksi laban sa sarili mong ama. Tatalikuran ka ng lahat ng natitira mo pang kamag-anak. Mawawala sa iyo ang lahat, pati ang huling bakas ng buhay na nakasanayan mo. Isang mapait ngunit payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Hinawakan niya ang kamay ni Lira. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo sa ibabaw ng folder ng katotohanan. Wala na ako ibang kailangan kundi ang makatulog ng mahimbing, Lira. Ang yaman at pangalan na meron ako noon ay tila isang magarang libingan. Ngayong wala na ang lahat, ngayon ko lang naramdaman na buhay ako. Yumuko si Lira. Ang kanyang unang luha ay pumatak sa ibabaw ng folder. Ang huling pader ng kanyang paghihigante ay tuluyan ng gumuho. Ang katarungan ay hindi na tungkol sa pagpaparusa sa kaaway, kundi sa pagligtas sa isang kaluluwang nahanap ang kanyang daan pabalik sa pagiging tao. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng pagpapatawad, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis. Ang mukha ay puno ng tensyon. Miss Lira, Miss Isabel, kailangan natin kumilos mayon din. Ang boses ng pulis ay mabilis at seryoso. Nakatakas si Mayor Leoncio habang inililipat sa regional jail. May mga balita kaming natanggap. Papunta na rito ang kanyang mga tauhan para bawiin ang anumang ebidensyang hawak nyo. Hindi na kayo ligtas dito. Ang lamig ng takot ay muling gumuhit sa likuran ni Isabel. Ang kanyang ama, ang taong dati ay tinitingala niya, ngayon ay isang sugatang hayop na handang pumatay para sa kanyang kalayaan. Isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa loob ng puting silid habang mabilis silang naghahanda para sa huling pagtutuos. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang amang nawalan ng lahat? Bago niya mapagtanto na ang sarili niyang anak ang naging pinakamalakas na saksi ng kanyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Isabel patungo sa witness stand ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang loob ng korte ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila humihigop sa lahat ng hangin sa silid. Ang amoy ng lumang kahoy, mga papel at ang malamig na buga ng aircon ay humahalo sa amoy ng kaba na nagmumula sa bawat taong naroon. Sa kabilang panig, nakaupo si Mayor Leoncio Dalisay. Kahit nakasuot ito ng kulay kahel na t-shirt ng bilanggo at may mga posas sa kamay matapos ang mabilis na pagkakahuli sa kanya sa isang tangkang pangtakas, ang kanyang mga mata ay nananatiling mapang-ape. Tinitigan na si Isabel, isang tingin na tila sumusumpa, isang tingin na nagpapaalala sa lahat ng taon ng pagmamanipula. Itaas mo ang iyong kanang kamay. Ang utos ng clerk of court ay tila isang malayo at malabong tinig sa pandinig ni Isabel. Nang magsimula ang pagtatanong, naramdaman ni Isabel ang pagtitig ng kanyang ama na tila isang kutsilyong tumutusok sa kanyang lalamunan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang pait. Ikinuwento niya ang lahat. Ang mga lihim na usapan sa mansyon, ang mga folder ng Project Pag-asa na itinago sa vault, at ang bilyon-bilyong pisong ninakaw sa bayan na ginamit para sa kanilang karangyaan. Anak, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo.
Malakas na sigaw ni Leoncio, dahilan upang mapalingon ang mga tao sa loob ng silid. Nabasag ang mahigpit na katahimikan habang nangiinig niyang itinuro si Isabel. Lahat ng mayroon ka ngayon ay bunga ng mga sakripisyong ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos ng lahat, ito ba ang igaganti mo sa akin? Natigilan si Isabel. Saglit na bumigat ang kanyang paghinga habang umaalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salitang yon. Dahan-dahan siyang tumingin sa lalaking minsang nagkaroon ng napakalaking impluwensya sa kanyang buhay. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa sarili niya. Sa unang pagkakataon, wala na ang dating pangamba na palaging nagpapayuko sa kanya. Ang naroon ay isang tahimik na katatagan. Tila handa na siyang harapin ang katotohanan nang hindi na nagpapaalipin sa takot. Papa, hindi ako ang pumapatay sa iyo. Ang boses ni Isabel ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may talim ng katotohanan. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Ang bawat sampal na ibinigay ko sa ibang tao dahil sa maling turo nyo, iyon ang tunay na pumatay sa pagkatao ko. Ngayon, binubuhay ko lang ang natitirang dangal ng ating pangalan sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo. Inilabas ng prosekusyon ang huling ebidensya, ang asul na folder na ibinigay ni Isabel. Nang makita ito ni Leoncio, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang huling alas, ang kanyang huling proteksyon ay nasa kamay na ng batas dahil sa sarili niyang anak. Sa kabilang sulok, si Doña Aurora ay nagsisigaw, pilit na inaagaw ang atensyon ng lahat. Tinatawag na walang utang na loob ang kanyang anak. Ang bawat mura at sumpa ni Aurora ay tila mga tuyong dahon na nililipad ng hangin. Wala nang nakikinig, wala nang naniniwala. Ang dating reyna ng Forbes Park ay tila isang naliligaw na anino na nawalan na ng kanyang kaharian. Ang tunog ng kahoy na humampas sa mesa ay tila isang malakas na kulog na nagpatahimik sa buong silid. Guilty on all counts, ang deklarasyon ng hukom ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng korte. Leoncio Dalisay at Aurora Dalisay, hinahatulan kayo ng reclusion perpetua. Isang malakas na hiyaw ng kagalakan mula sa mga taong nasa labas ng korte ang narinig, mga taong biktima ng korupsyon ng mga Dalisay. Ngunit sa loob, si Isabel ay nananatiling nakayuko. Ang tagumpay ng katarungan ay may kasamang hapdi ng isang pamilyang tuluyan nang nagkawatak-watak. Habang hinihila si Leoncio at Aurora palabas ng korte, hindi na lumingon si Isabel. Naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Lyra. Walang salitang namutawi, ngunit ang init ng hawak na yon ay sapat na para sabihing tapos na ang laban. Lumabas si Isabel sa gusali ng korte. Ang sikat ng araw ay tila masyadong maliwanag, tila sinusunog ang lahat ng dumi ng kanyang nakaraan. Wala na siyang kotse na naghihintay, wala na siyang mansyong babalikan. Wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Noonit habang naglalakad siya sa kalsada, kasabay ng mga ordinaryong tao na dati ay kinasusuklaman niya. Naramdaman ni Isabel ang isang uri ng gaan sa kanyang dibdib. Ang kanyang suot na simpleng damit ay tila mas mahal pa sa anumang seda. Dahil na yon, ang kanyang dangal ay muli niyang pagmamay-ari. Isang katanungan ang dahan-dahang nadlaho sa kanyang isipan habang pinapanood ang mga tao sa paligid. Ano nga ba ang silbi ng gintong korona kung ang bawat hininga mo ay nakakulong sa isang kulungan ng kasinungalingan? Nagpatuloy sa paglalakad si Isabel, hindi bilang isang dalisay, kundi bilang isang babaeng handang harapin ang bukas ng may malinis na konsensya. Ang amoy ng basang lupa at ang malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ng Tondo ay tila isang yakap ng nakaraan na puno ng pait at pagsisisi. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak, hindi bilang isang bagyo, kundi bilang isang banayad na luhang nagmumula sa langit. Tila hinuhugasan ang bawat alikabok ng kasalan ng nakakapit sa mga bato. Si Isabel ay naglalakad sa pagitan ng mga masisikip na hanay ng mga puntod. Hindi na siya ang babaeng nakasakay sa mamahaling kotse.
Ang kanyang mga simpleng tsinelas ay dahan-dahang lumulubog sa putik, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang kumpol ng mga puting bulaklak, mga puting rosas na tila sumisimbolo sa isang bagong simula na pilit niyang itinatayo mula sa mga guho ng kanyang buhay. Tumigil siya sa harap ng isang maliit at simpleng puntod. Walang marangyang marmol, walang gintong mga letra. Nakasulat lamang doon ang pangalan. Elias Manalo, isang tapat na ama at mamamahayag. Nabitawan ni Isabel ang kanyang payong, hinayaan ang ulan na humalik sa kanyang mukha at humalo sa kanyang mga tunay na luha. Dahan-dahang lumuhod si Isabel sa harap ng puntod, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinaplos ang malamig na semento. Sa bawat dampi ng kanyang daliri, nararamdaman niya ang bigat ng bawat hiningang ninakaw ng kanyang ama sa lalaking ito. Patawad! Ang boses ni Isabel ay halos hindi marinig sa gitna ng mahinang patak ng ulan. Patawad dahil naging bahagi ako ng isang pamilyang nagnakaw ng katarungan sa inyo. Patawad dahil huli na ng mapagtanto ko na ang bawat luho namin ay katumbas ng bawat patak ng dugo at pawis ninyo. Kinuha ni Isabel ang isang maliit na brush mula sa kanyang bag at nagsimulang linisin ang mga lumot na nakakapit sa pangalan ni Elias. Ang bawat kuskus niya ay tila isang panalangin, isang paraan ng pagbabayad sa mga taon ng kanyang pagiging bulag at bingi sa katotohanan. Hindi siya natatakot na marumihan ang kanyang mga kamay. Mas natatakot siyang muling maging marumi ang kanyang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang paglilinis, naramdaman ni Isabel na huminto ang pagpatak ng ulan sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita niya si Lyra na nakatayo doon. Hawak ang isang payong na sapat para silang dalawa ay masakop. Ang mukha ni Lyra ay payapa. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng paghihigante. Dinalhan ko rin siya ng paborito niyang kape. Mahinang sabi ni Lyra habang inilalagay ang isang maliit na thermos sa tabi ng mga bulaklak ni Isabel. Sabi niya noon, ang kape ay parang katotohanan. Mapait sa simula, pero nakagigising ng diwa. Tumayo si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko sa harap ni Lyra. Lyra, alam kong hindi sapat ang 1,000 patawad para ibalik ang ama mo. Pero pangako, ang natitirang bahagi ng buhay ko ay itatalaga ko para sa mga taong kinalimutan ng mundo. Para sa mga taong sinaktan namin. Tumingin si Lyra sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang ulan ay nagsisimula ng tumigil at ang isang manipis na sinad ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga ulap. Hinawakan niya ang balikat ni Isabel. Isang hawak na puno ng pagtanggap at pagpapakawala sa nakaraan. Ang sugat ay naghilom na, Isabel. Ang boses ni Lyra ay tila isang banayad na hangin. Huwag ka nang lumingon sa likod. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nagkamali, kundi para sa ating sarili, upang tayo ay muling makapagsimula. Malaya ka na. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Isabel ang isang malakas na yanig sa kanyang dibdib. Isang yanig na hindi nadadala ng takot, kundi ng isang matinding kaligayahan. Ang bawat pait, bawat kahihiyan, at bawat bigat ay tila inanod ng ulan patungo sa kailaliman ng lupa. Sa unang pagkakataon, nakahinga si Isabel ng malalim. Tila ba ang hangin ay naging mas matamis at mas sariwa? Isang katanungan ang huling umalingaw-ngaw sa isipan ni Isabel habang naglalakad sila ni Lyra palabas ng sementeryo, magkasama sa ilalim ng iisang payong. Kung ang katarungan ay nagbibigay ng closure, hindi ba ang pagpapatawad ang tunay na nagbibigay ng buhay? Ang kalsada sa labas ay puno pa rin ng putik at ang mundo ay nananatiling mahirap at magulo. Ngunit para kay Isabel, ang bawat hakbang ay tila isang bagong pahina ng isang kwentong siya na ang sumusulat. Isang kwentong hindi na tungkol sa kapangyarihan, kundi tungkol sa tunay na pag-ibig at pagsisisi. Ang amoy ng nilagang sopas at ang ingay ng tawanan ng mga bata sa loob ng Kalinga Center ay tila isang masayang musika na gumigising sa bawat umaga ni Isabel.
Wala na ang malalambot na carpet ng mansyon. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa malamig na semento ng center. Wala na rin ang mga designer na damit. Ang kanyang suot ay isang simpleng t-shirt ng organisasyon na may ilang mansa ng pintura at pawis. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang unipormeng kanyang isinuot. 1 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang toreng ginto ng mga dalisay. Sa loob ng panahong iyon, si Isabel ay naging isang ganap na social worker. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging pananakit at pagturo lamang ang alam gawin, na yon ay puno na ng mga kalyo. Mga tanda ng kanyang pagbubuhat ng mga relief goods, pagpapaligo sa mga batang lansangan, at pagtatanim sa munting garden ng center. Ang bawat kalung iyon ay tila mga medalya ng kanyang bagong pagkatao. Ate Isabel, tignan niyo po ang drawing ko. Sigaw ni Toto, na ngayon ay masigla na at may kulay na ang mga pisingi. Iniabot ng bata ang isang pirasong papel kung saan nakadrawing ang isang malaking bahay na may maraming bintana at isang babaeng may pakpak. Sino ito, Toto? Ang nakanghiting tanong ni Isabel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Kayo po yan, ate. Sabi ni Nanay Ising, anghel daw po kayo na ipinadala para bantayan kami. Ang sagot ng bata na may kasamang tapat na ngiti. Naramdaman ni Isabel ang isang mainit na kurot sa kanyang puso. Ang salitang anghel ay tila masyadong mabigat para sa isang taong may madilim na nakaraan. Ngunit sa mga mata ng batang ito, siya ay sapat na. Ang pagpapatawad ng lipunan ay matagal na proseso. Ngunit ang pagtanggap ng mga batang tulad ni Toto ay nagbigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto ng center at pumasok si Lira. Nakasuot siya ng isang pormal na itim na blazer, dala ang kanyang laptop at ilang mga dokumento. Si Lira ay isa na ngayong iginagalang na investigative journalist. Ang kanyang bawat artikulo ay tila isang sulo na nagbibigay liwanag sa mga madidilim na sulok ng gobyerno. Ngunit sa likod ng kanyang seryosong trabaho, nanatili siyang sandigan ng Kalinga Center. Ang ganda ng drawing mo, Toto. Pero sa tingin ko, kulang yan ng isang bagay. Biro ni Lira habang lumalapit sa dalawa. Kinuha niya ang isang bulpen at nagdrawing ng isa pang babae sa tabi ng ngauna. Magkahawak kamay sila sa ilalim ng isang makulay na bahaghari. Nagkatinginan si Isabel at Lira. Sa loob ng 1 taon, ang kanilang ugnayan ay lumalim ng higit pa sa pagkakaibigan. Sila ay naging magkatuwang sa pagbuo ng mga pangarap na dati ay sinira ng kanilang mga pamilya. Ang Project Pag-asa ay hindi na lamang isang pangalan sa isang folder ng korupsyon. Ito ay isa ng tunay na pundasyon na nagpapatayo ng mga paaralan sa malalayong probinsya sa tulong ng mga ebidensyang ibinigay ni Isabel at sa dedikasyon ni Lira. May balita ako mula sa probinsya. Mahinang sabi ni Lira habang naglalakad sila patungo sa maliit na opisina. Ang unang paaralan sa ilalim ng bagong pondo ay tapos na. Gusto nilang ikaw ang magkat ng ribbon, Isabel? Umiling si Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi ako ang dapat naroon, Lira. Ikaw ang lumaban para sa pondong iyon. Ako ay isa lamang tagapaglinis ng mga kalat ng nakaraan. Huwag mong maliitin ang nagawa mo, Isabel, ang mariin sabi ni Lira. Ang pagsasalita mo sa korte ang nagbukas ng pinto para sa lahat ng ito. Ang katarungan ay nagsimula sa iyo. Habang nakatayo sila sa tapat ng bintana, pinapanood ang mga batang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw. Naramdaman ni Isabel ang isang uri ng kumpiyansang hindi niya kailanman naramdaman noong siya ay mayaman pa. Ang buhay ay hindi na tungkol sa kung ano ang maaari niyang makuha, kundi kung ano ang maaari niyang ibigay. Ngunit ang katahimikan ay nagambala ng may isang kartero na kumatok sa pinto. May iniabot itong isang sulat na may selyo ng Bureau of Corrections. Ang pangalan ng nagpadala ay nakasulat sa isang pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. Mayor Leoncio Dalisay. Naramdaman ni Isabel ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay.
Tumingin siya kay Lyra na tila naghihintay din sa kanyang magiging reaksyon. Dahan-dahang binuksan ni Isabel ang sobre. Sa loob nito ay isang maikling nota, isang huling mensahe mula sa isang amang na wala na ng lahat ng kapangyarihan. Anak, ang bawat araw dito sa dilim ay isang paalala ng aking mga pagkakamali. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako dahil alam kong hindi sapat ang isang buhay para doon. Ngunit gusto kong malaman mo, sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko na naging matapang ka na gawin ang bagay na hindi ko kailanman nagawa. Ang piliin ang katotohanan kaysa sa sarili. Nalaglag ang sulat mula sa kamay ni Isabel. Hindi siya umiyak ng malakas, ngunit ang isang luhang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisingi ay sapat na para sabihing ang huling tali ng kanyang sakit ay tuluyan ng naputol. Isang katanungan ang pilit na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatitig sa malayo. Kapag ang taong sumira sa iyong mundo ang siya ring nagbigay sa iyo ng huling bendisyon ng paglaya, handa ka na bang tuluyang lumipad patungo sa isang bukas na wala ng anino ng kahapon? Ang sikat ng araw ay tila mas lalong nagliwanag. Tila isang bagong pahina na handa ng sulatan ng mga kwentong puno ng pag-asa at tunay na pagbabago. Ang kamay na dati ay tanging pananakit lamang ang alam. Ngayon ay dahan-dahang nag-aabot ng isang basong tubig sa isang matandang babaeng nakaupo sa ilalim ng puno. Walang kislap ng brilyante sa mga daliri ni Isabel. Tanging ang mga bakas ng pagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bawat patak ng tubig na tumatapon sa gilid ng baso ay hindi na nagdudulot ng galit sa kanyang dibdib. Sa halip, ito ay tila isang paalala ng kanyang sariling pagpapakumbaba. Narito sila ngayon sa probinsya, sa isang maliit na barangay na dati ay kinalimutan ng mapa. Sa likuran nila ay nakatayo ang isang bagong gusali, isang silid-aralan na may kulay asul na bubong at mga bintanang malalaki upang pumasok ang liwanag at hangin. Ito ang unang paaralan na naitayo mula sa mga nakuhang pondo na dati ay itinago ng kanyang ama. Sa itaas ng pintuan, nakasabit ang isang simpleng karatula na yare sa kahoy. Sentrong Elias Manalo, karunungan para sa lahat. Naramdaman ni Isabel ang isang pamilyar na presensya sa kanyang tabi. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman na si Lyra yon. Ang amoy ng kape at ang gaan ng pakiramdam na dala nito ay sapat na. Lumapit si Lyra at sumandal sa bakod na kawayan. Pinapanood ang mga batang nantatakbuhan papasok sa bagong silid-aralan. Sino ang mag-aakala na ang isang basong natapon na tubig sa Makati ay maghahatid sa atin dito? Ang mahinang sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha sa naging takbo ng kanilang tadhana. Isang mapait, ngunit payapang ngiti ang sumilay sa labi ni Isabel. Hindi lang tubig ang natapon noon, Lyra. Ang buong buhay ko ang bumagsak sa sahig na iyon. Pero kung hindi nangyari ang sampal na iyon, baka hanggang ngayon ay nakatira pa rin ako sa loob ng isang magarang kulungan. Hindi alam ang tunay na halaga ng pagiging tao. Hinawakan ni Lyra ang kamay ni Isabel, isang mahigpit at tapat na pagkakahawak. Ang katarungan ay parang ulan, Isabel. Maari itong magdulot ng baha at sumira ng mga lumang pundasyon. Pero ito rin ang nagpapatubo ng mga bagong halaman sa lupang dati ay tigang. Ang pamilya mo ay naging bahagi ng bagyong iyon. Pero ikaw ang naging bahagi ng pagsikat ng araw. Narinig nila ang tunog ng kampana ng paaralan. Isang matinis at masayang tunog na nagpapahiwatig ng simula ng klase. Ang bawat tunog nito ay tila isang tibok ng puso na nagbibigay ng buhay sa pangarap ng mga batang naroon. Nakita ni Isabel si Toto na kumakaway sa kanya mula sa bintana, hawak ang isang libro na tila ba ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Isabel na ang bawat sugat ng nakaraan ay tuluyan nangang nagsara. Wala na ang pait, wala na ang kahihiyan. Ang tanging natitira ay ang malalim na pasasalamat sa pagkakataong maituwid ang mga mali.
Napagtanto niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang maaari mong utusan, kundi sa kung gaano karaming buhay ang maaari mong baguhin sa pamamagitan ng pag-ibig at pagsisisi. Tumingin si Isabel sa kalangitan kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang humahawi para bigyang daan ang giningtuang liwanag ng hapon. Naisip niya ang kanyang ama at ina sa loob ng selda. Hindi na siya nagtatanim ng galit sa kanila. Sa halip, ang kanyang panalangin ay sana, balang araw, makahanap din sila ng sarili nilang kapayapaan sa gitna ng kanilang pagbabayad. Lira, mahinang tawag ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha ng kaligayahan. Naniniwala ka ba na ang bawat pagkakamali ay may katapat na pagkakataong magsimula muli? Lumingon si Lira sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Naniniwala ako, Isabel. Dahil kung hindi, wala tayong dalawa rito ngayon. Ang katotohanan ay hindi lamang para magparusa. Ito ay narito para palayain tayo. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, nagpatuloy ang dalawang babae sa kanilang paglalakad patungo sa loob ng paaralan. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa semento, tila isang simbolo ng isang pagkakaibigang nabuo sa gitna ng apoy ng pagsubok. Isang huling katanungan ang dahan-dahang pinalipad ng hangin patungo sa kailaliman ng kagubatan. Kapag ang lahat ng ingay ng mundo ay tumahimik na, sapat na ba ang katahimikan ng isang malinis na konsensya para masabi mong nahanap mo na ang iyong tunay na tahanan? Ang sagot ay, hindi na kailangan pang bigkasin. Ito ay nakaukit na sa bawat ngiti ng mga batang natutong mangarap muli at sa bawat tibok ng pusong natutong magpatawad. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pangako ng pahinga. Ngunit para kay Isabel, ang bawat paglubog ng araw ay tila isang pasasalamat sa isang buhay na hindi na niya kailangang itago sa likod ng mga maskara. Sa balkonahe ng Kalinga Center, habang ang huling sinag ng araw ay humahalik sa kanyang mukha, dahan-dahan niyang itiniklop ang isang puting panyo. Ang panyong may burdang manalo na naging saksi sa kanyang pagbagsak at muling pagbangon. 1 taon at kalahati na ang lumipas. Ang balitang tungkol sa mga dalisay ay dahan-dahan ng natatakpan ng mga bagong balita. Ngunit ang mga bakas ng kanilang pagbabago ay nananatiling buhay sa puso ng mga taong kanilang natulungan. Si Isabel ay hindi na tinatawag na Princess of Makati. Ngayon, siya ay kilala lamang bilang Ate Isabel, ang babaeng may malambot na kamay para sa mga sugatan at matatag na balikat para sa mga naghanap ng sandigan. Malayo na ang narating ng panyong yan. Ang boses ni Lira ay mahinahon habang lumalapit siya kay Isabel. Bit-bit ang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bawat hakbang ni Lira sa sahig na kahoy ay naglalabas ng isang pamilyar at panatag na tunog. Isang tunog ng tahanan. Inabot ni Isabel ang tasa. Ang init nito ay gumuguhit sa kanyang mga palad. Ito ang nagpaalala sa akin na ang bawat sinulid ng buhay natin ay magkakabit-kabit, Lira. Ang sakit na idinulot ko sa iyo, ang katarungang ipinaglaban mo, lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Uminom si Lira ng tsaa at tumingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng tundo ay nagsisimulang magningning na tila mga alitaptap sa dilim. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad na ba kita ng buo. Ang laging sagot ko, ang pagpapatawad ay hindi isang destinasyon na mararating mo sa isang araw lang. Ito ay isang mahabang paglalakbay. Pero sa tuwing nakikita kitang nagsisilbi sa mga tao nang walang hinihintay na kapalit, unti-unting nabubura ang alaala ng sampal na iyon. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting hindi napilit. Isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. At ako naman, nahanap ko na ang kapayapaan sa pagtanggap na hindi ko na mababago ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko ay ang pagandahin ang kasalukuyan. Ang bawat haplos ko sa mga batang may sakit, ang bawat pagtuturo ko sa mga paaralan, iyon ang aking paraan ng paghiinang tawad sa mundo. Ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng isang uri ng pang-ibig na mas malalim kaysa sa anumang lirikong nababasa sa mga nobela. Isang pang-ibig
na nagmula sa pag-unawa at pagtanggap sa kapintasan ng isa't isa. Hindi sila magkadugo, ngunit sa gitna ng mga pagsubok, nahanap nila ang isang pamilyang hindi nabuo sa yaman, kundi sa katotohanan. Kapag tanto ni Isabel na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ang tunay na katarungan ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na muling makabangon mula sa putikan at ipakita na ang isang pusong basag ay maaari pang maging buo, mas matibay, at mas marunong magmahal. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple, ngunit malalim. Ang katotohanan ay maaaring makasugat, maaaring makasira ng mga kaharian, at maaaring magdulot ng pansamantalang dilim. Ngunit sa huli, ang katotohanan din ang tanging ilaw na magpapalaya sa atin mula sa bilangguan ng ating sariling mga pagkakamali. Ang dangal ay hindi nasusukat sa taas ng iyong kinalalagyan, kundi sa lalim ng iyong pagpapakumbaba at sa lawak ng iyong malasakit sa kapwa. Habang ang gabi ay tuluyang bumabalot sa lungsod, pumasok ang dalawang babae sa loob ng center, magkahawak kamay na tila ba handang harapin ang anumang bukas na darating. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang huling tuldok sa isang mahaba at masakit na kabanata, at ang simula ng isang bagong kwentong isusulat ng may higit na pag-asa.